Amen. So, bago tayo magsimula, let us confess our faith. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen. So, ang ating message ngayong gabi ay, why was Moses called at the age of 80? So, huwag niyo akong tanungin. Hindi ko rin alam. So, at ang verse natin ay, yun nga, matatagpuan sa Exodus 4, 2:24. So, lagi nating tatandaan na tayo ay tinawag ng Diyos para sa mission. So, God has called us for a mission. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. So, ano ba yung mission na tinawag sa atin ng Diyos? So, walang iba kung hindi world evangelization. So, sabi ng Diyos sa mga alagad, go to all nations. Pumunta kayo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. At ipahayag ninyo ang gospel. Diba? So, ibig sabihin, ang Diyos, simula pa nung time na siya ay paalis na, papunta na siya ng ibang bansa sa heaven. Di ba? Inutusan niya yung kanyang mga disipulo na humayo at pumunta sa iba't ibang mga bansa. At sabi niya dito, anong gagawin nila doon? So, siyempre, magpahayag ng gospel at gawin nilang disipulo ang lahat ng mga bansa. So, tayo ay tinawag din tayo sa ganitong pareho ng pagkatawag. So tayo tinawag ng Diyos para sa world evangelization. At tayo ay nananalangin for world evangelization. At isa sa mga paraan na pinapanalangin natin para mangyari ito ay pag-raise up ang Diyos ng 300 disciple. Amen? At para mangyari yon, kailangan tayo ay mag-raise up ng mga disciples sa pamamagitan ng ating mga darakbang. So, ito yung dahilan kung bakit nag-aaral tayo ng gospel news, gospel letter, di ba? Para ma-equip tayo, at the same time, magamit tayo ng Diyos bilang isang disipulo na magpapahayag ng gospel sa lahat ng mga bansa at magampanan ang world evangelization. Ibig sabihin, para mangyari yan, kailangan tayong maghanda. We must prepare ourselves for the mission. So, kailangan equip tayo. So, paano natin ihanda ang ating sarili? Hindi naman masyadong komplikado. So, meron tayong tinatawag na 3 days. Ano yung 3 days? Yan. Word, prayer, at evangelism. So, sa ganitong paraan, inihahanda natin yung ating mga sarili. Araw-araw, meron tayong word ng Diyos na inilalagay sa ating puso. Diba? At yun yung pinapapanalangin natin. At yun yung nagdadala sa atin doon sa field. So, pangatlo, at yung pinakamahalaga, kailangan ilagay natin yung covenant sa ating puso. Yan. So, ilagay natin yung covenant sa ating puso. Ano ba yung covenant? Only Jesus. Diba? Tanging sa Jesus. Only Christ. At kapag nangyari yon, pag si Jesus nilagay natin sa ating puso, sabi ko nga dun sa mga bata nung Sunday, kasi yung message natin ay courtyard of healing. Ano ba ibig sabihin ng courtyard? Ha? Ano ibig sabihin? Sabi niya, place. Oh, place. Tama, place. Ito ay isang lugar. Di ba? So, ito isang lugar na ito na kung saan merong kagalingan. Courtyard of healing. Paano magkakaroon ng kagalingan ng isang lugar? O ikaw, sa buhay mo, paano ka magkakaroon ng kagalingan? Kapag si Jesus nasa iyong puso. Di ba? Yan. Si Jesus nasa iyong puso. At kapag si Jesus nasa puso mo, ibig sabihin meron kang healing. At ikaw mismo, yung buhay mo, ito yung magiging courtyard of healing. Lahat ng tao na pupunta sa iyo, sila ay makakatanggap ng kagalingan. So, ibig sabihin, kung saan ka naroroon, nandoon yung kaharian ng Diyos. At ikaw ay pupuspusin niyo ng kanyang banal na espiritu upang ikaw ay maging saksi ng katuparan ng kanyang mga pangako. So ngayon, why did God leave Moses in the royal palace for 40 years? So bakit ba dinala ng Diyos o hinayaan ng Diyos si Moses na manatili doon sa Egypt o doon sa palasyo sa loob ng 40 years? So, kailangan nating maunawaan na yung buhay ni Moses, ito ay nahahati sa 340.
Ayan. Yung unang 40 years ng kanyang buhay ay pinamalagi niya sa palasyo bilang isang prinsipe. Yung pangalawa namang 40 years ng kanyang buhay, nandoon siya sa may disyerto, sa Midian, at nag-aalaga ng tupa ng kanyang biyanan. At yung pangatlong 40 ng kanyang buhay ay nandoon siya sa wilderness. Dahil nilid niya yung bayan ng Israel sa papunta doon sa Promised Land, pero for 40 years sila ay umikot sa ilang. So, ibig sabihin, ang buhay ni Moses, dahil siya ay nahati sa 40, so umabot yung kanyang buhay ng 120 years. So, after 120 years, siya ay kinuha ni Lord. 'Di ba? At hindi siya nakarating doon sa Promised Land. Although nakita niya yung pangako ng Diyos na lupain, pero hindi siya nakarating doon sa Promised Land. So ngayon, kapag nakikita natin yung 40, number 40 sa Bible, so ito ay tumutukoy sa new life, bagong buhay, new life. At ito rin ay tumutukoy sa bagong new growth o bagong paglago, transformation, at a change from one great task to another great task. So yung pagbabago para doon sa bagong mas dakila pang gawain. Ayan. So ngayon tingnan natin paano ito nag-play out sa buhay ni Moses. So sabi niya dito, kung babasahin natin doon sa Exodus 2, 1 hanggang 10. So merong problema na kinaharap ang bayan ng Israel. So sila ay nakarating sa Egypt at ibinigay sa kanila yung napakagandang lupain. At doon sila ay nagpakarami, di ba? Kaya lang dumating yung panahon, nagpalit na ng hari ang Ehipto. At yung hari na ito, hindi niya alam bakit nandoon yung mga Israelita. Hindi niya alam kung ano yung ginawa ni Joseph sa lugar na yon, kung paano niya iniligtas ang Egypt sa kapahamakan. Di ba? At nakita niya yung mga Israelita bilang isang threat o panganib. Na kapag sila ay lalong dumami, sila ay magiging malakas at sasakupin yung kanilang bansa. Kaya inuutos siya na patayin lahat ng mga bata, 2 taon hanggang sa nasa sinapupunan pa lang ay papatayin. At dito, nung panahon na to, dito ipinanganak si Moses. So sabi nga, lagi nating sinasabi na yung problem, ito ay opportunity. So dito, sa sitwasyon na ito, makikita natin, merong isang hindi magandang pangyayari na kung saan kailangan nilang i-overcome. Kailangan nilang magdesisyon. Nung ipinanganak si Moses, nakita siya ng kanyang ina, siya ay magandang bata. So, kailangan niya magdesisyon. Ibibigay ko ba ito doon sa hari para mamatay? O aalagaan ko siya? So, ang ginawa nila, inalagaan nila si Moses. Kaya lang, after 3 months, hindi na nila siya kayang itago kasi marunong na siyang umiyak. Di ba? Kaya ang ginawa nila, inilagay siya doon sa isang basket. So, basahin natin dito sa verse 1 hanggang 4. Sabi niya, "Now a man of the tribe of Levi married a Levite woman. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at distance to see what could happen to him." So sabi doon, si Moses inilagay doon sa basket. At sa ibang translation o sa ibang tradition ng Hebrew, yung basket na yun ay tinatawag din nilang ark. So parang katumbas ng Noah's Ark, di ba? Kasi kung titingnan natin kung paano niya ginawa yung basket na yun, ay parang kagaya rin talaga ng Noah's Ark. So nilagyan niya ng tar, di ba? At saka nilagay niya sa tubig. So pagkatapos nun, ay sinundan siya ng kanyang kapatid at tinignan kung saan siya pupunta. So doon, sa problem, sila ay nagkaroon ng opportunity para mag-challenge
sa covenant ng Diyos. Yan. So pangalawa, merong crisis na silang kinahaharap. Pero sabi dito, sa bawat crisis na meron tayo, ito yung ating opportunity para makita yung gabay ng Diyos. Diba? So sabi niya, in time of intense difficulty, trouble, or danger, they experience God's favor and guidance. Bakit? Ano nangyari nung panahon na ito? Si Moses, habang siya ay nagpapaagos doon sa tubig, siya ay nakita nung prinsesa. So, yung prinsesa, alam niya kung ano yung order ng hari na dapat lahat ng mga bata ay patayin. Pero nung nakita niya si Moses at nalaman niya na siya ay Hebreo, so imbis na gawin niya yung dapat niyang gawin, na patayin yung bata, siya ay nagkaroon ng awa at siya ay iniligtas. At sabi niya dito, yung kanyang kapatid ni Moses, biglang lumabas at sinabi, baka po kailangan ninyo ng mag-aalaga sa bata. Di ba? So, yung prinsesa, dali-dali nagsabi siya, sige, kailangan ko. Di ba? So, at ibinigay niya yung bata doon sa kapatid ni Moses. At yung kapatid ni Moses, dinala niya yung bata, si Moses, doon sa kanyang nanay. O, di ba? So, ibig sabihin, yung nag-alaga kay Moses, nung baby pa siya, ay yung kanyang nanay na mismo. So, di ba, nakita natin kung paano yung Diyos, sa kabila ng problema, sa kabila ng crisis, kung paano siya nagbigay ng guidance, ginabayan sila. So, pangatlo, sabi niya dito, doon sa panahon ng danger, o doon sa panahon ng, ano danger sa Tagalog? Kapahamakan, ayan. Dito natin makikita yung plano ng Diyos. So, ano ba yung plano ng Diyos? Kaligtasan, salvation, di ba? So, bakit nga ba iniligtas ng Diyos si Moses? Bakit? Kasi nung panahon na ito yung panahon kung saan yung mga Israelita, sila ay sobrang umiiyak na. Sila ay hirap na at umiiyak sila sa Egypt at humingi sila ng tulong sa Diyos. At dahil ang Diyos ay nangako, di ba? Kay Abraham, simula pa nung una, so naalala ng Diyos yun, yung kanyang pangako. At ito yung dahilan kung bakit iningatan niya si Moses. Bakit? Kasi merong plano ang Diyos kay Moses. So dito, si Moses, sabi ko kanina, for 40 years, siya ay lumaki bilang isang prinsipe. Habang lahat ng mga Hebreo na kagaya niya ay alipin, nagbubuhat ng malalaking bato at hinahagupit, di ba? Pero siya, nandoon siya sa magandang lugar, sa palasyo at nag-aaral. At lahat ng best na pwedeng ibigay ng Egypt ay natatanggap niya ni Moses. Tapos, isang araw, di ba, ay nakita niya kung paano yung kalupitan ng Egyptians sa mga Israelita. So, nung nakita niya yon, hindi niya napigilan yung kanyang damdamin, pinatay niya yung isang Egyptian. Tapos, inilibing niya, akala niya walang nakakita sa kanya. Kaya lang nung meron siya nakikita nag-aaway ng mga Hebreo, nung sinita niya, sabi sa kanya, bakit papatayin mo rin ba kami kagaya nung pinatay mong Egyptian? Di ba? At dahil dito nag-isip siya, baka meron nang nakakaalam nung aking ginawa. At hindi nga nagtagal, nalaman nung hari, kaya si Moses napilitan siyang tumakas sa Egypt. So, pero ano yung dahilan kung bakit nagstay doon si Moses sa Egypt ng sobrang tagal? Para makita niya kung ano yung problema. Para makita niya kung ano yung sitwasyon. Although gumawa siya ng sarili niyang paraan, sarili niyang kapamaraanan para solusyonan yon, di ba? Kasi pinatay niya yung Egyptian. Di ba? At dahil doon, kinailangan niyang tumakas. Di ba? Pero, nung panahon nandoon siya, nakita niya kung ano yung problema. Nakita niya yung problema. So, pangalawa, sabi niya dito, why did God leave Moses in the desert of Midian for 40 years? So bakit naman hinayaan ng Diyos si Moses doon naman sa Midian? So ito yung panahon kung saan si Moses tumakbo siya, pumunta siya sa ilang. At pagdating niya sa ilang ay doon niya nakita yung anak ni yung mga
at yung kanyang biyanan na si Jethro, di ba? At doon ay nakilala niya rin yung kanyang naging napang-asawa na si Sipora, yung asawa ni Moses. At doon siya nagkaroon ng panibagong buhay kung saan siya ay nag-alaga ng mga tupa. So sabi niya dito, basahin natin. Sabi niya, so meron tayong heavenly mandate. So binigyan tayo ng Diyos ng heavenly mandate, makalangit na mandate. So yun nga, yung walang iba kung hindi yung salvation. Tinawag ng Diyos si Moses para iligtas ang mga Israelita. So sabi niya dito sa verse 1 hanggang 3, now Moses was tended the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. There, the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within the bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. So tataka siya. Nung siya ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang amay, ng kanyang biyanan, nakarating siya dun sa malayong lugar ng Horeb, at doon nakakita siya ng lumiliyab na bush. Pero hindi naman siya nasusunog. Di ba? Nung papunta kami doon sa amin, sa may Tagumpay, so nakakita kami doon nung nagliliyab na ang tawag doon, grass fire. Sobrang nakakatakot kasi sobrang laki nung apoy. Di ba? At makikita mo kung paano niya tinutupok yung ng apoy yung mga damo na tuyo. Pero ito, nagtaka si Moses, bakit kaya umaapoy yung damo, pero hindi naman siya natutupok? Kaya ang ginawa niya, nilapitan niya. So lumapit siya konti. Yan. At doon, siya ay tinawag ng Diyos. Doon siya tinawag ng Diyos. Sabi dito, God revealed Himself to Moses. Doon sa verse 4. Sabi niya, nung nakita ito ni Moses at lumapit siya, ang Diyos ay nagsalita sa kanya. Sabi sa kanya, Moses, Moses. Yan. At sabi ni Moses, here I am. Nandito ako. So, do not come any closer, God said. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Then he said, I am God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Yan. So ito yung panahon kung saan naranasan ni Moses ang Diyos o na-experience niya yung Diyos. Siguro nung bata siya, naririnig niya sa kanyang nanay, nakakala niya, yaya niya, yung tungkol sa Diyos. Di ba? Na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ay nangako sa bayan ng Israel. Pinapaliwanag sa kanya. Pero ito yung unang pagkakataon kung saan siya mismo nagkaroon siya ng personal encounter sa Diyos na dati naririnig niya lang. Di ba? So, kailan tayo nagkaroon ng personal encounter dun sa Diyos na naririnig lang natin? Naririnig natin ang Diyos linggo-linggo, tuwing Friday, naririnig natin ang tungkol sa Diyos. Tuwing merong Remnant Day, tuwing merong camp, naririnig natin ang tungkol sa Diyos. Pero kailan tayo nagkaroon ng personal encounter sa Diyos na naririnig natin? So, dito ang Diyos mismo ang kumausap o nag-reveal ng sarili niya kay Moses. Ako yung sinasabi o yung kinukwento ng iyong ina. Di ba? Na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At dito, napatunayan ni Moses na, totoo pala ang Diyos na naririnig ko lang noon. At sa bawat experience natin o sa bawat pagkakataon ng buhay natin, meron tayong mga problem at sinasabi natin, Jesus the Christ, solution to all my problem. Pero minsan, yung problema natin, bakit parang hindi masolusyonan? Di ba? So, maaaring kasi yung sagot na hinahanap natin ay iba doon sa sagot na natatanggap natin. So, yun, di ba? Parang halimbawa, nanliligaw ka sa babae. Iba yung sagot na gusto mong marinig doon sa sagot na sinabi niya sa'yo. Di ba? Di ba? So, kapag nanligaw ka sa babae, ano yung sagot na nasa isip mo na gusto mong marinig?
Ha? Kapag nanalangin ka sa Diyos, ano yung sagot na gusto mong marinig? Ha? Yes. Di ba? So, pero pag hindi yun yung sagot na narinig natin, parang feeling natin, hindi yun yung sagot ng Diyos. Di ba? So si Moses, tinawag siya ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos. Sumagot naman si Moses. Di ba? Pero binigyan siya ng Diyos ng mission. Doon sa verse 7 hanggang 8, kung babasahin natin. Binigyan siya ng mission. Sinabi sa kanya ng Diyos yung dahilan kung bakit siya tinawag. Ano kaya sabi ni Moses? Yes, Lord. Dahil sinabi mo, susunod ako. Yun ba yung sinabi ni Moses? So, tignan natin. So, wait. Dito muna tayo. Bakit nga ba hinayaan ng Diyos si Moses doon sa Midian sa loob ng 40 years? So, bakit hindi nung time na lumabas siya doon, nung 40 years old pa lang siya, di ba? At bumalik na siya agad sa Egypt at ginawa yung mga bagay na to. Inisip ko dati kasi siguro pag 40 years pa si Moses, malakas pa siya noon. Pwede niyang isipin na ginawa niya yun sa sarili niyang lakas. Kaya lang nabasa ko rin na si Moses, nung 80 years old siya, malakas pa rin siya. At yung mata niya malinaw pa. So ibig sabihin, hindi yun yung dahilan. Hindi dahilan na matanda na kasi siya, hindi niya na kayang gawin. Di ba? Pero ito yung panahon kung saan inalis ng Diyos yung mga imprint ng Egypt kay Moses. Di ba? Inalis ng Diyos yung mga imprint ng Egypt sa buhay ni Moses. At nung time na siya ay, makikita natin kung paano yung kanyang, yung response ni Moses. So sa number 3, sabi niya, why did God gave both hope and crisis to Moses? So sabi ko kanina, nung time na tinawag ng Diyos si Moses, hindi siya yung klase ng tao na nagsabi na, sige Lord, dahil sinabi mo, gagawin ko. Di ba? So nung nalaman niya na yung Diyos yung tumawag sa kanya, nagpatira pa siya at sobrang takot niya. Pero nung sinabi sa kanya ng Diyos na pumunta ka doon sa mga tao para palayain sila, sabi niya kagad, anong sasabihin ko sa kanila? Anong sasabihin ko sa kanila? So nakalimutan niya na yung kaharap niya, Diyos. Pwede siyang kidlatan. Tatanong-tanong ka pa, boom. Ano? Saan ang sasabihin ko sa kanila? Hindi ako marunong magsalita. Mabagal ako magsalita. Yun yung sabi niya. Sabi niya, sige, papadala ko si Aaron para sasamahan ka, di ba? Yun yung sabi ng Diyos sa kanya. So parang lahat ng excuse ni Moses ay inalis ng Diyos. At hanggang sa wala na siyang, sige na nga. Walang choice, di ba? Nawala na siya ng choice. So anong ibig sabihin nun? Sa buhay natin, tayo ay tinawag ng Diyos to do the mission. So kailangan nating alisin yung ating mga excuse. Di ba? Kasi hindi tayo pwedeng magdahilan sa Diyos. Sa tingin mo, hindi alam ng Diyos kung ano yung kailangan mo, kung ano yung pangailangan mo. Hindi alam ng Diyos kung ano yung sitwasyon na meron ka. Alam yan ng Diyos. Pero dahil pinili ka niya, siya ang bahala sa'yo. Di ba? So, next, get rid of unbelief. So, ito yung panahon kung saan si Moses, okay. So, meron naman akong tungkod. Pinakita sa akin ng Diyos kung paano yung tungkod ko naging ahas. At nandito naman si Aaron, makakasama ko si Aaron yung bahala sa akin, siya yung bahala mag-interpret ng sasabihin ko kapag hindi nila maintindihan. Okay na ako, siguro kayang-kaya ko na to. Di ba? Yan. Pero, yun yung unbelief ni Moses. Sabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka doon sa Egypt at palayain yung mga Israelita. Pero akala ni Moses, siya yung gagawa nun. Akala niya, dahil nasa kanya na lahat nung kailangan niya, ay kaya niya nang gawin yun. Diba? Yun yung kanyang unbelief. Or siguro meron pa rin siyang kaisipan na, ako yung bida. Ayan, ganyan. So, kaya lang, dun sa verse 24, kung mababasa natin, yung dun sa binasa natin kanina, yung sabi niya sa verse 24, Exodus 4:24, at a lodging place on the way, the Lord met Moses and was about to kill him.
Nabasa ko na yung istorya ni Moses, pero hindi ko lumampas sa akin tong verse na ito. At nung nabasa ko siya, nagtanong ako, ha? Talaga? Gustong patayin ng Diyos si Moses? Paano? Paano nangyari yon? Di ba? Doon sa following verse, bago yon, sinabi ng Diyos lahat ng gagawin niya. Lahat ng gagawin niya kay Moses, kung paano niya magpapadala siya ng 10 salot, kung paano papatigasin yung puso ng Pharaoh, at kung paano mamamatay yung mga firstborn son. Di ba? Pero, pagdating doon sa verse 24, lahat ng yon na bagay na sinabi ng Diyos na gagawin niya, gagawin ni Moses doon sa Egypt, parang biglang na invalidate, di ba? Kasi sa verse 24, gustong patayin ng Diyos si Moses. Ano nangyari? Anong meron? Di ba? So, ito, sa number 3, covenant journey. So, nakalimutan ni Moses na yung covenant journey na ito ay ang Diyos ang tutupad. At ang Diyos, ang concern niya ay yung covenant. Kasi kung wala yung covenant, ito ay magiging journey lang. Ordinaryong paglalakbay, papunta sa Egypt, kausapin yung hari, palayain yung Israel. Pero ano yung sense? What is the sense? Ano yung para saan? Di ba? So, covenant. So, alam niyo ba yung dahilan kung bakit gustong patayin ni Moses, ay ng Diyos si Moses? Alam niyo kung ano yung dahilan? Kung bakit? Kasi yung anak niya, supot. Totoo yun. Basahin niyo. Di ba? Binigay ng Diyos yung covenant kay Abraham. At sabi ng Diyos, bilang tanda ng covenant, ipapatuli yung mga lalaki. Lahat, tutuliin. Natatawa ko. Tutuliin. Tapos, nung binigay ng Diyos yung utos kay Moses, pupunta na sila doon sa Egypt, yung anak niya, hindi niya tinuli. So, ibig sabihin, yung covenant, wala sa kanila. Hindi nila, yung simbolo ng covenant noon, ay wala sa kanila. Kaya sabi ko kanina, journey lang siya, pero hindi siya covenant journey. Kaya nung panahon na yon, sabi doon sa nabasa ko, kasi hindi sinabi dito kung paano gustong patayin ng Diyos si Moses. Pero, siya ay merong sakit. Nagkasakit si Moses habang sila ay naglalakbay papunta sa Egypt. At nakita nung kanyang asawa na talagang mamamatay na si Moses. Diba? At nalaman nung na-sense nung kanyang asawa na yun ay ang Diyos ang may kagagawan nun. At nalaman niya yung dahilan kasi nga yung kanyang anak ay supot. Kaya yung mga supot dito, patuli na kayo. Ha? So ang ginawa nung asawa ni Moses, si Porah, agad-agad tinuli niya yung kanyang anak. At yung dugo nung kanyang pagkatuli ay hinawak niya sa paa ni Moses. At yun yung naging simbolo, yung dugo na yun, yung naging simbolo ng covenant. So sa buhay natin, meron tayong mga lakbayin, di ba? Meron tayong mga lakbayin. Pero yung lakbayin na yun ay walang halaga kung wala yung covenant. So kung sabi ko nga kanina, pupunta si Moses sa Egypt, kahit na mapalaya niya yung Israel, ano yung sense? Ano yung sense kung mapapalaya niya yung Israel? Matalo nila yung Pharaoh, ano yung sense? Di ba? Magtatayo sila ng sarili nilang bansa, Israel. Ano yung sense? Covenant. Bakit? Kasi ang Diyos nangako kay Abraham na sa pamamagitan ng kanyang lahi, ang Kristo ay darating. Bakit mahalaga na sila ay makalaya sa Egypt? Di ba? Bakit mahalaga? Kasi tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Hindi doon sa Egypt, kung hindi doon sa lupa na ipinangako ng Diyos. At yung covenant na ito, yung blood sacrifice, ito yung simbolo nung pangako ng Diyos sa kanila. So, maswerte tayo kasi tinapos na ni Jesus sa cross. Di ba? Kaya okay lang kahit supot kayo.
Kasi tinapos na Jesus sa krus eh, no? Buti na lang. Hindi na masasaktan si Kim. So, yon. So yun yung pinaka ano natin. So kahit na nagkaroon ng crisis sa buhay ni Moses, di ba? Nagkaroon ng crisis, muntik na nga siyang mamatay. Pero binigyan siya ng hope ng Diyos. Dito nagpinakita yung symbolism o yung pag-symbolize ng Kristo. Na yung lakbay na meron sila, yung dahilan nun, kung bakit pupunta sila sa Egypt, bakit papalayain yung mga Israelita para matupad yung pangako ng Kristo sa lahi ng Israel. So, sa ating conclusion, mabilis ba? Sakto lang. So, sa ating conclusion, sabi niya, place God's covenant in our hearts. So, mahalaga na ilagay natin yung pangako ng Diyos sa ating puso. Ilagay natin sa ating puso yung pangako ng Diyos. So, we are going to put, how are we going to put covenant in our heart? Sabi niya dito, sa pamamagitan ng prayer. Kapag narinig natin yung salita ng Diyos, ipanalangin natin. Gawin natin itong prayer topic. So si Moses, 80 years old siya. So mula doon, nung siya ay pinanganak, nung siya ay nakarating sa wilderness, hanggang nung time na pinalaya niya yung Israel, siya ay 80 years old. So nabasa ko doon sa isang commentaries na sabi niya doon, yung 80, ang ibig sabihin nito ay prayer. Diba? Prayer. At ito yung panahon kung saan yung physical at yung spiritual ay naghiwalay. Yung physical at yung spiritual ay naghiwalay. Ibig sabihin, kapag tayo nananalangin, hindi tayo lumalaban sa physical. Ibig sabihin, pag tayo nananalangin, inilalagay natin yung lahat ng bagay sa spiritual. So, ibig sabihin, dito, ang kailangan lang natin gawin is ilagay yung covenant sa ating puso. At ipanalangin natin ito, Lord, 300 disciple. Ang hirap nun. Paano natin yun gagawin? Pero pag pinanalangin mo, makikita mo kung paano ang hirap sa physical ay magiging posible pagdating sa spiritual. Mag-evangelize, ang hirap nun. 300 darakbang, ang hirap. 66 regional churches. Paano mangyayari yon? Ang hirap. Pero kapag inilagay natin sa panalangin, itong covenant na ito ng Diyos, di ba, makikita natin yung mahirap sa physical, ito ay gagawin ng Diyos na posible sa spiritual. So yung laban natin, hindi sa physical, kung hindi sa spiritual. So, sabi niya, God heard the cry of Israelites. So God raised up Moses to set them free. Narinig ng Diyos yung iyak ng mga Israelita. Kaya ipinadala niya si Moses para palayain sila. Di ba? Pero, ang Diyos ay nagpadala ng mas dakilang propeta. Hindi lang siya basta-basta propeta, kung hindi siya yung true prophet. Para ituro yung daan patungo sa Diyos. Upang yung mga tao na naalipin ni Satanas, kagaya ng mga Ehipto, na kahit merong tinapay doon sa Egypt, kahit merong bawang, kasi nung napunta sila sa ilang, sabi nila, buti pa sa Egypt, may tinapay, merong bawang, may karne. Kahit alipin kami, at least, meron kaming pagkain. Di ba? Yung sabi nila. So, kahit nung tayo ay alipin, di ba, ni Satanas, although maganda yung buhay natin, nagagawa natin lahat ng gusto natin, di ba? Pero ikaw ay nananatiling alipin. Pero ang Diyos ay nagpadala siya ng tunay na propeta upang palayain tayo mula sa pagiging anak ni Satanas, sa pagiging alipin ni Satanas, upang maging anak ng Diyos. So, lagi natin yung ilagay sa ating puso. So, yun lang po. At tayo ay manalangin. Father in heaven, salamat Panginoon sa mensahe na aming napakinggan. We pray, Father, na kagaya ni Moses, ay makita namin ang kalagahan ng covenant, Panginoon, at ilagay namin ito sa aming mga puso. At turungan niyo po kami, Panginoon, na manalangin at upang makita at tanggapin, Panginoon, yung katuparan nito, Panginoon, sa
sa aming mga buhay, Panginoon. We pray, Father, na sa oras na ito, Panginoon, ay patuloy na walang ibang may taas sa aming mga buhay kung hindi ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.